Hello mga bibig! Welcome back sa ating YouTube channel. Manglibak na ta! Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Kumusta na? At sana nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon. Ikaw na mga solid lebakeros, lebakeras dyan, happy pa ba tayo ngayon? Dapat happy lang kasi walang trabaho. Makaka-relax tayo ng konting time. And we have also our family time, diba? Mas importante talaga yan para, ma-renew ang ating energy para sa susunod na Lunes, fight agad, trabaho agad, at hindi tayo tatawaging bobo. Nako, sino ba itong pinariringgan ni Henyo Joey De Leon? Nako mga kabibig, may Twitter post si Henyo Joey De Leon. Ang dami nang pinopost, ang dami na mga Twitter post ni Henyo Joey De Leon na talagang meron talaga siyang kaaway. As in super talaga, talagang parinigan to the highest level. Nako po, sino kaya ito? Ito ang unang post ni Henyo Joey De Leon. BO is be original. Kapag dalawa na kayo, edi bo na yung isa. Ngek! Sino ba ang hindi original? Sino ba ang bobo? Hay nako. Grabe talaga ito magparinig si Henyo Joey De Leon. Talagang sakit sa puso. Sagad sa buto. Parang kung ikaw yung makabasa ba, tapos feel mo ikaw ang pinadiringgan, iinom ka talaga ng toniladang tubig. O di kaya ang sakit. Bakit niya ginawa sa akin to? Tanungin mo sarili mo. B.O. ka ba? Baka B.O. ka. Hindi mo lang alam. Kaya, yan ang mga parinig ni Henyo Joey De Leon. Well, kung B.O. ka, at ramdam mong B.O. ka, so kailangan mo nang mag-relax. Manood ka ng E80. On the other hand, another parinig ni Henyo Joey De Leon. Creativity is seeing something that does not exist already. Totoo. Hindi yung ba? Hindi yung parang gagawa lang kayo ng segment sa show nyo na parang, nag-twist nyo lang ang storya ng isang segment doon. Medyo pinagandal nyo lang ang segment sa ibang noontime show. Kinopya nyo ang content pero meron kayong konting twist. Ang tawag dyan ay duplication, replication with a twist. Diba nakakahiya naman yan? May mga chika-chika ba na ito dang Mini Miss You at Little Miss Philippines ay para dang medyo kahawig ang mga ginagawa na mga segment nila. Pero kiber tayo dyan. Ang importante is, sabi ni Henyo Joey De Leon, creativity is saying something that does not exist already. We have been existent for 44 years. Wala ba kayong mga mata? Be creative. Kaya nga, creative ang E80. Imagine, may Ellen from Hollywood. May Mami Joey Z. Sino nakaisip niyan? May Mayor Jose Manalo. Sinong nakaisip niyan? Ang Henyo lang. Ang E80, ang segment writers, ang creative writers, TVJ at mga legit Dabricats host. Talagang sulit na sulit ang time mong manood sa E80. Walang tapon ang mga segments nila mga kabibig. Kaya palagi silang number 1. At tumataas ang number of commercials in between. May gap 1, may gap 2, may gap 3, may gap 4. Grabe talaga yung commercials. Umaapaw. Ito ang totoong umaapaw. Liglig sa grasya. Yung iba kasi nagpaparinig na humaharurot na daw ang kanilang mga commercials at advertisers at sponsors. Additional of 1. Humaharurot na. Isa lang ang nadagdag, humaharurot na. Sometimes ba gamitin nyo ang proper words to describe sa isa, hindi yung humaharurot. Nako po ha. Another one. Ito na naman ang parinig ni Henyo Joey De Leon. Sabi ni Albert Einstein, creativity is intelligence having fun. Correct.
In 1971, I was having fun creating the title It Bulaga. Fast forward, Bulaga, akalain ba niyong after nearly 5 decades, pinag-uusapan, pinag-aagawan, at pinag-aaywayan pa. Sikat na sikat kami. A different kind of fun. Happy problem? Abangan. Naku! May mga pasabog na naman sila. Grabe. May aabangan tayo. Sa EAT, baka bagong segment ito. Sabi nga creativity is saying something that does not exist already. Yun ang tawag na creativity. Hindi mangungopya, hindi duplication, at hindi fake. Dapat legit. Nako, sobrang sikat ngayon ni Mayor Jose Manalo. At dahil dyan, may pa-poster na si Mayor Jose Manalo. Tingnan niyo. Iboto Jose Manalo for mayor ng buong Pilipinas. Hindi pa natatalo, pinanganak na Manalo. O, diba? Kinikilig ako sa poster ni Mayor Jose Manalo. Kaya wala talagang lalaban kay Mayor Jose Manalo. It's because hindi pa natatalo, pinanganak na Manalo. Obvious naman na sobrang sikat nila. Oo, mga kabibig. At may bagong jingle sila. Talagang swak na swak ang mga letrang nilagay sa jingle nila. Swak na swak sa panglasang Pilipino. Swak na swak sa puso at isip ng mga Pilipino. Naku, kinakabahan na ang ibang kalaban kasi hindi nila kayang pataubin si Mayor Jose Manalo. Siniraan na. Tapos, si Wally Bayola, siniraan na rin. Pero bakit? Getting stronger sila. Madami talaga ang naniniwala sa kanila. Bakit nga ba binibless ang mga taong hindi marunong umapak? Yung mga taong mapagkumbaba? Yung mga taong mahilig umangkin na kanilang kasalanan? Yung mga taong down to earth talaga at tanging gusto lang nila ay magbigay ng ngiti sa ating mga labi. Diba? Grabe talaga, as in, tingnan nga natin itong itong jingle ni Mayor Jose Manalo. Let's watch this video. Magsama-samang takilig, si Jose Manalo ang piliin dito sa halalan na darating. Ibang iba si Mayor Jose Manalo, huwag sabihin ginagawa, lalo sa paglilingkod ang pag-uusapan. Mayor Jose Manalo siyang number one. Hindi mapagsamantala sa katungkulan, malinis at laging tapat kailang baman. Kaya tayo napanood nyo na. Sabi nga ni Jaco De Leon, it's ironically a better and catchier campaign jingle than the actual ones politicians have used in the past couple of decades. Throwback to jingles of the old days that was just straight to the point and not a bastardized version of a popular song. Hashtag legit Dappercads, hashtag Mayor Manalo. Yan ha. So ano yung komento sa mga issue na binabato ng mga bashers sa TVJ, lalo na sa mga, alam nyo na, mga host nila. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!